Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay magsasalita. Tutumbukin ko itong nagiging problema ba ng mga tao. Lalo na dito sa ating bayan ng Pilipinas. Itong talamak na nakawan sa ating gobyerno, sa ating pondo ng ating gobyerno, mga kaibigan, mga minamahal. Dahil yon sa pagiging makasarili ng mga tao. At may dahilan kung bakit makasarili yung nakararaming tao. Dahil walang takot sa Diyos. Walang Diyos sa kanilang buhay. Kahit pa nag-aangkin sila, kahit pa mayroon silang mga malaking bank account na pera, hindi makukontento. Walang satisfaction, mga kapatid. So, kaya nga, ang aming pinangangaral, kaming mga pastor, na ang mga tao makapaniwala o makapanampalataya sa Diyos. Dahil yan lang ang tanging paraan na mabawasan ng malaki itong korupsyon ng ating bayan. Ngayon, nag-aaway itong dalawang mga malaking partido. Alam kong nag-aagawan yan sa pwesto. At kilala natin yung mga naging history na ng ating bansa na grabing mga magnanakaw. So, nakapisto ng napakatagal na panahon. Tagal na panahon. At yung nasa history ng ating bayan ay ninakawan. At patuloy na ninakawan itong mga magnanakaw. Dahil sa ano? Dahil wala silang takot sa Diyos, wala silang relasyon sa Panginoon. Makasarili. Yun ang mga tao na walang relasyon sa Panginoon, walang takot sa Diyos, makasarili. Magnanakaw masyado. Sila ay nagpapasasa. At hindi nila alam na pag sila'y namatay, talagang mahatulan talaga sila sa impyerno. Wala namang mga takot sa Panginoon, wala nga silang paniniwala, hindi ngayon naniniwala yata na may impyerno. Pero yun, haharap sila sa Panginoon. Maging hindi man sila makonvict dito sa Pilipinas, itong ating mga batas, pero mayroon silang kahantungan. Para sa akin, at totoo lang, awang-awa ako sa kanilang kaluluwa. Darating panahon na matatapos yun, mamamatay sila. Kaya ako'y mapayapa. Itong away-away dito, dahil sa mga kurap na yan, walang nangyayari. Ang tagal na yan na away, batikos ng batikos sa pamagitan ng pangasalita. Ang totoo, ang tao walang nagagawa niyan. Hintayin nyo, mamatay ang mga yan. Mamatay yan, mamatay tayong lahat. At sila'y haharap sa Panginoon. Mayroong didalawang kamatayan para sa walang alam, para sa wala pang mga alam tungkol sa mga spiritual matters. Mayroong didalawang kamatayan. Itong tinutukoy ko ng mga kawatan, at alam niyo yan, yung mga talamak na kawatan dito sa ating bansa, itong mga top leaders ng ating bansa na mga kawatan na naging history, ay mamamatay sila physically at mamamatay pa yon spiritually. Kamatayan physically, magsihiwalay ang kaluluwa at ang kanilang katawan at ang kanilang kaluluwa. Pag namatay sila sa second death, mapupunta yun sa impyerno, sa hatol sa impyerno. Hatol sa impyerno, apoy. At sinasabi ng Bible, uod na hindi namamatay. Ang maipakiramdam, mga kaibigan, ang ating kaluluwa. Tayo yung may pagkaramdam, nasasaktan tayo, tayo kinukurot.
pag tayo buhay pa, dahil ang kaluluwa nandyan. At para sa hindi naniniwala, mayroong kaluluwang tao, ay mga kaibigan, wala ko yung boses kung wala kayong kaluluwa. Kasi ang kaluluwa ang nagdadala ng boses. Pag humiwalay ng kaluluwa, pag namatay ng tao, hiwalay ang kaluluwa sa katawan, wala ng boses ang tao, wala ng pakiramdam. So, ulitin ko mga kaibigan, mga kapatid, itong mga taong mga magnanakaw sa ating bayan, itong mga mga mapagsamantala, itong mga mandaraya, mga kapatid, darating ang araw na talaga sila ay mananagot sa Diyos. Haharap yun sa Panginoon. Nandyan sa Bible, mayroong great white throne judgment. Huhok man yan. Talaga hatulan man yan. At ang hatol sa kanila, hindi lang bilangguan, kundi impyerno talaga. Tumawa man sila sa impyerno, talagang papunta sila doon. Ang lahat ng tao din naniniwala ng impyerno, papunta talaga sa impyerno. Nagpawalang hanggan, sali doon. Maninirahan. Doon sila, kapilusip nilang mauud, pati ang si Satanas, kapili nila doon. Ako hindi ako tumakbo paging politiko. Wala. Hindi nasusolve itong problem sa lupa. Darating panahon, mamatay ang lahat. Ang mga kawatan na yan, tatapusin niya ng Diyos. Tatapusin niya. Ang dami nang namatay. Tapusin ng Panginoon. Hindi ako makikipag-away niyan. Wala. Nakakasira pa yun sa ating isipan, sa ating kalooban. Yung away-away ito, wala. Nagsasayang tayo ng panahon. Gumawa ng mabuti yung isang partido, o kahit sino gawa ng mabuti, kami ng mga pastor, gagawa kayo ng mabuti, minamasama pa kami. Yun ang buhay dito sa mundo. Yung mga self-centered, nandyan ang inggit. Pag nalalamangan ng mabuting gawa, ay mamasamain ang gumagawa ng mabuting gawa. Ang iba pa nga pinapatay. Pero ang buhay talaga ay laban. Ako'y para sa katuwiran, sa makadiyos na katuwiran. Abang nakikipaglaban para sa makataong katuwiran, hindi yan importante. Ang kailangan, makadiyos na katuwiran. Dahil itong makataong katuwiran, diyan ang mga tao nag-aaway-aaway. Kami makadiyos sa katuwiran, kami mga pastors, makadiyos ang amin. Kahit anong sabihin ng mga tao, minamasama kami, sinisiraan kami masyado, pero makadiyos na katuwiran, ang utos ng ating Panginoon, huwag kayong papatol. Huwag kayong gaganti ng masama. At gantihan lang nyo ng mabuti. At yun ang tagumpay. Ang lahat na gumagawa sa akin ng masama, nagsasalita sa akin ng masama, ginaganti ko lang ng mabuti. Ang Panginoon lang bahala sa kanila. Pinapasa Diyos ko, mga kapatid, mga kaibigan. Yun, makasarili, yung mga gahaman, yung mga mandaraya, yung mga kurap, dahil walang Diyos sa kanilang buhay, wala silang takot sa Diyos, nagpapasasa sila. Pero darating ang panahon, sasabihin ng Panginoon, ngayon, akin naman. Nagpasasa kayo sa libutan ng pagnanakaw, lahat na mga pandaraya, lahat na yung mga kalukuhan nyo doon sa lupa, doon sa sanglibutan. Ayun, ako naman ang hahatol sa inyo. Nandiyan na sa Bible. Pasabihin ng Panginoon sa kanila. Kasi doon sa Great White Throne Judgment, sabi ng Bible, nasa kaliwa yung mga makasalanan, yung mga hindi tumanggap sa Panginoon, yung mga hatulan nasa kaliwa, nasa kanan yung mga mananampalataya. Nasabihin ng Panginoon, punta kayo sa hatol na ihinanda para sa dyablo. Doon sila magpipilusip sa dyablo, magpawalang hanggan, torture sila doon. Mas malubha pa kaysa sa bilangguan, mga kapatid, mga kaibigan.
Sa bilangguan, wala naman, di naman sila sinusunog doon. Sa impyerno, sunog sila. At hindi sila namamatay. Ang hatol ng Panginoon, talagang maramdam nila. Pahirapan sila masyado. Dahil sa kanilang sobrang kalukuhan, sobrang paging makasalanan at hindi nagsisi ng mga kasalanan, sila ay hahatulan sa impyerno magpawalang hanggan. Lahat yun, mga kriminal, lahat yun ng mga mandaraya, lahat ng mga kawatan, para sa akin totoo yun na mayroong part sa impyerno. Pag malaki yung kasalanan mo, mas mainit-init ang ako'y nag-study ng Bible, at ang impyerno ako'y naniniwala na ibang init. Siguro kung nagnakaw lang ng niyog o ano lang mga kasalanan niya, medyo hindi parehas yung init sa mga nagnanakaw ng bilyon. Hindi parehas ang init yung mga pumatay ng tao, yung mga nangrip, mga kaibigan. Itong mga nagsinungaling, itong mga nagnakaw lang ng piso, nagnakaw ng 10, 100, ako naniniwala hindi parehas ang init sa impyerno. Pero itong mga nagkasala talaga na masyadong napakaraming kasalanan, malaking kasalanan, ako naniniwala na mas mainit ang kanilang apoy doon sa impyerno, mga kaibigan. So ako ay panatag at mga yan, hindi man yan maabot ng 200 years ito sa libutan. Matagal na nga 100 years. Mamamatay yun, mamamatay. Huwag kayong bahalan yan, lahat tayo mamamatay. Ang tagumpay lang sa mga Kristiyanong tunay ay nasa langit. Wala nang kahirapan, wala nang kahit konting problema sa langit. Hindi katulad nitong mga taong walang takot sa Diyos, na doon sila talaga sa impyerno, magpawalang hanggan, torture sa doon, walang tubig doon, sabi sa Bible, kahit isang patak ng tubig wala. At mayroong mga uod doon. Doon yun ang bunga ng kanilang kalukuhan, ng kanilang walang takot sa Diyos. Nandito pa sila sa lupa. Hindi sila nagbigay ng chance na makapwisto ang Diyos sa kanilang puso. Kaya sila ay naging makawatan, sila ay naging mga mandaraya, sobra-sobra, hindi makontento talaga, dahil ang tao pag walang Diyos ang puso, hindi talaga makukontento. Mayroong vacuum, mayroong puwang ang puso ng tao na nakalaan lang yan sa Panginoon. Kahit pa bilyon, trilyon, sako-sako, barko-barkong pera buta dyan, ilagay dyan, mga kapatid, mga kaibigan, hindi ang tao makukontento. Ang Diyos lang ang kakutintuhan ng tao. Maniwala po kayo. Kami mga pastors, kami makakapagpatotoo. Ako mismo, nagkaroon ako noon ng pera. Hindi ako kontento, totoo yun. Yung mga material, yung pera, hindi nakaka-satisfy ng tao. Dahil ang ating puso, nakalaan itong puwang sa ating puso, nakalaan na para sa Panginoon lang. Na kung ang Panginoon nakapisto dyan lang ang tao makukontento. Di ba? Itong mga nakapag-asawa ng isa, hindi nakikikontento. Asawa pa ng dalawa, tatlo, hindi pa rin kontento. Dahil totoo ang salita ng Diyos. Walang kukontentuhan, walang satisfaction ang tao na walang Diyos sa kanila, hindi nakapisto ang Diyos sa kanilang puso. Si Kristo Jesus ang sagot na dapat papistuhin sa bawat puso ng tao. Yung mga adik sa pagkikipag-away, adik sa droga, adik sa lahat ng mga kasamaan, dahil yung sa walang Diyos ang kanilang puso. So, ulitin ko mga kapatid, dapat makapisto si Kristo Jesus sa puso ng tao, dahil sa puso ng tao lahat na kasamaan pag walang Diyos talaga. Si Kristo Jesus ang kailangan, hindi relihiyon, hindi una edukasyon. Ang daming nag-aaral ng mga universidad, tatas-antas ng mga paaralan, pero mga magnanakaw, pag nakapisto sa gobyerno, masyadong mga mandaraya. Walang takot sa Panginoon. Kailangan ng tao talaga magkaroon ng takot sa Diyos. Yes, ang paaralan, importante, pag-aaral.
Pero mas importante ang tao magkaroon ng Diyos ang buhay. Magbasa ng Bible. We cannot separate God and the Bible. Because only the Bible teaches accurately about God. God teaches accurately in the Bible. Sabi ni Abraham Lincoln, I believe the Bible is the best gift of God to mankind. Dito lang po.